Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, April 14, 2025. Mukhang maganda yung gising ng market natin na medyo uh, pinush siya ng closing, di ba? So, bago mag-pre-close, mga 0.5, 0.6% lang tayo. Pero, ayan, pagdating na review natin ngayon is umabot siya ng 1.04%. So, very good. 6,145.52 yung index natin. Ayan, so makita mo, umakyat siya dito after na mag-refill doon sa gap last time. Tapos, ayun, oh, meron tayong net foreign buy kahit pa paano. 174.56 million net foreign buy. Ayan. So, medyo nag-is na naman yung usapan sa tariffs pa rin tayo kay Donald Trump pa rin. Kasi, based doon sa latest na mga news reports na nababasa natin, yung mga semiconductor, yung mga chips na ginagamit sa mga electronic products natin is mukhang i-exempt sa tariff. Pero yung mga gumagawa ng mga automotive products sa US market, papunta sa China, meron pa rin silang 80% na tariffs. Kaya yung mga nagtitrade ng mga semicon stocks mamaya, tignan natin kung ano yung galawan ng mga semicon stocks sa US market. Sina Nvidia, sina AMD, sina Intel. So tignan natin yung galaw ng mga yan kasi meron silang reprieve sa taxes. Ayan. So, yun din nakita natin na isang reason maganda yung futures na pinapakita ng US market and yung gold prices natin medyo nagsusubside na naman siya. So, profit taking muna siguro sa mga sa mga mahining stocks natin. Marami nag-pullback sa kanila, no? O hindi masyadong gumalaw, nag-Dow G. Halimbawa si APX natin dito, nag-up rin naman siya. So, kaya lang 0.83% lang siya and meron siyang 12.95 million net foreign sale. Ayan. So, check nyo na lang kung time na ba para mag-PP kay APX. Pero sabi ko sa inyo, sa APX, nung mga Friday o Thursday, nakalabas na ako sa kanya. So, hindi ko na nakuha yung yung isang, dalawa, di ba? Dalawang araw na green si APX natin. Ayan. Pero meron pa rin ako isang hawak na mining stocks. So, reveal na lang natin pag okay yung trade natin sa kanya. Okay? So, tingin naman natin, ano yan nag-flip-flop kasi si Donald Trump. Minsan may negative news, minsan may positive news. So nagsisiso yung galawan ng mga stocks natin. Okay? So medyo good vibes yung market. Ewan ko lang sa crypto Pero mataas nga din yung crypto natin. Ayan, so nauna sa listahan ko si Bloomberry, nag-up siya ng 5.36%. Ayan, medyo pinitik si Bloomberry kasi meron pa rin siyang 18.15 million na net foreign sale dito sa market naman natin. Okay? So, no catalyst yan. Tapos si dito natin, nag-up siya ng 2.07%. Alam ko yung nagpagalaw pala doon sa end of the day, mga ano yata services o property. Nakita ko si Ali, nag-up siya ng 4.6%. Services ICT 4.29, Ali Property. So Jalbi umakyat din. Ayan, so medyo marami sa mga stocks natin is maganda yung galaw. So dito 2.07% and meron siyang 618K net foreign buy and yung mga out of the blues na stocks natin meron na may mga lumalabas. Costco, nag-up siya na 5.65%. Pero no Friday gumalaw na to si Costco natin. So another follow-up na galawan. 1.75 million net foreign buy. Pure gold, di ba? So, di na ako nakakuha ng setup nito. Pero, di ba yung ano natin sa kanya, sa pantaha sa kanya, is magbe-breakout siya nung last na review natin. Ayan. So, pure gold, nag-up, breakout 4.75%. And, meron siyang 715K net foreign sell. PHA, ito, pumitik na naman, oh. Grabe si PHA, parang crypto 9.57% minus 34.29K net foreign net foreign sell and APX nga po is 0.83% negative 12.45 million. Okay? So, yan yung mga pag-usapan natin for today's trading. Disclaimer pa rin guys. Sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung anong stocks yung
bibili mo naman. And then follow mo ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para update ka sa mga reviews natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay, so yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers sa trending stocks, mga company reviews natin. Sa Sitap, umakit ba si Tap ulit? Parang umakit ulit ng maga eh. Profit or loss, basic indicators, technical analysis, check mo na lang fundamentals, yung mga risk management natin, and basic PSE stock market studies. And sa crypto, follow mo ako din sa ating Palami Trader. Crypto ko to. Ayan, so promote ko yung isang post ko dito. Meron akong ano to eh. Pinag-aralan ko yung ano, yung meme coins. So mga high risk na tradable na walang value na coins. Wala talagang value to kasi mga katuwaan na coins. So kung gusto nyo matuto paano mag-trade, pero hindi ko inaano hindi ko in-encourage na gawin nyo, take your own risk. Medyo marami tayong nakuha ng magandang trades over the weekends kasi kaya na ano tayo dito na hype. Ayan. So meron tayong i-introduce ko sa inyo. So check mo na lang for entertainment purposes na lang. Okay? So yung part 1, gagawa tayo ng mga next part 2 o pag sinipag tayo hanggang part 3 kasi i-introduce ko yung ano yung paano siya medyo ano din kasi mabusisi din yung ano pero once ma-set up mo na parang normal na trading lang sa mga cryptos natin. Okay? Follow mo ako dyan. Check mo po yung bago nating upload. And then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palapi Trader. Ayan. So, meme coins, yung pinakabala natin over the weekends. Palapi Trader Facebook page. Bodega Peak, yung articles natin sa local market. Check mo na lang. And Twitter. So, bago pala yan, ito pala. Pakita ko sa inyo. So, ito yung mga isa sa mga tinitrade natin. Katuwaan lang to katuwaan lang kasi walang ano to punda. Hindi rin naman ako naglalagay dito ng malaking pera. So, ito yung mga hype na coins. Sina Dodge. Di ba, madalas ko sabihin sina Dodge, sina Shiba, sina Pepe coins. So, ito yung mga categories niya. Ayan. So, natapos lang natin mag-trade dito. Kasi, ang lalaki kasi ng galawan dito, 40% in just 1 hour yan 2 hours na pag-aantay sa kanya. Ayan. So, ganyan yung mga galawan dito. Ayan. Pero kung titignan mo yung chart niya sa daily, ayan, ganyan yung galawan dito. Bigla na lang siyang pumipitik kapag nag-trending yung mga meme coins natin. Okay? So, check mo din yan kasi ewan ko kung pwedeng maging opportunity. Ang problema lang kasi sa meme coins, based doon sa mga nakikita ko is marami yung ano doon, marami yung mga tinatawag natin na rug pull. So kung medyo na ano ka doon sa mga crypto natin last time, wag na lang. So baka marag pull lang tayo diyan. Pero ako naman is katuwaan lang siya. Kasi mga memes eh. Pero meron siyang ano para siyang loto. Kapag natamaan mo talaga, grabe naman sa ano sa lakas ng ano ng bigay. Ayan. Okay. So tingin tayo dito sa ano, summary ng market. Meron na dito sa ng baba. Maga nag-post si ano eh. Philippine Stock Exchange natin. Okay. So based dito sa galawan niya, meron siyang 174.58 million net foreign buy. So maganda yung galaw niya and services nga 2.25 and then first time natin makita sumipa din si ano properties natin 1.73. So si finance siya namula ngayon negative 0.51%. Okay? So yun yung major na galawan sa market. So dito naman sa mga blue chips, ang mababa lang yung drop ng ano, 'di ba, mga 1.5% lang. Normal na trade lang. Metrobank minus 1.5, Aboitiz minus 1.38 tapos si BDO minus 1.37%. Okay? So sa winners, Bloomberry, ayan, namayagpag 5.36%. CNPF, sobrang galaw, no? Pero nasa ilalim kasi 4.99%. Pure Gold, ito, breakout. 4.75. Ali, ayan, hopefully matuloy na yung breakout na alaga natin. 4.62%. ICT 4.29 dami no na nag 4% for today's trading natin. Foreign funds bought BDO, China Bank, Metro Bank, Fero, MFC, SLF, ACE-N. Sino pa itong mga to? GSMI, Keeper, URC, AC, Costco, Ali, CLI, CRIT, dito ICT, MAC, and PHR. So foreign funds sold naman, BPI, Security Bank, AP, FGen, SCC, SCP, CNPF, DNL, EMI, FB, CIC,
AGI, DMC, GGS, Emirates, RCR, SMPH, VREIT, Globetel, at saka si Converge. So nagrally yung mga Asian stocks. Maganda yung galaw ng market natin dahil doon sa reprieve sa tariffs. CNPF, ano ba to? Post 6.3 billion in line with forecast. Ayan, okay naman yung earnings niya. Tapos ito yung galaw natin kanina, medyo naglalaban pa yung mga blue chips kanina. Pero nanguna na pala si Bloomberry dito, yung tatlo. Ayan. Okay, pinitik pa nung close, no? So, ganyan yung galawan kanina. Jollibee, meron siyang dividend. Ayan, 1 peso, 0.3. Costco, ano ba to? Okay. Kaya pala pumitik si Costco. Maganda yung earnings niya, plus 25%. Asia Best Group discloses tender offer report filed by Premium Lands and Industry Holdings. The Keepers, si Keeper gumalaw din eh. Declares, okay, regular cash dividend. Tapos maganda rin yung niya, 21.3%. Ito pala yung tuloy-tuloy na uptrend na stocks natin. Tanda ko yung chart niya. Chinek ko din kanina eh. So Meralco, parang breakout ulit Sign 2-year MOU with EDF. Galawan kanina umaga. Raslag to invest 37 billion to expand solar. Jollibee, may dividendo. Double Dragon set for Nasdaq listing. Ayan. Di ba ito dati yung pagpitik niya yata dito eh. Ayan. So, deep buy, sabi ni di market natin. Now, will appeal NTC Denial Provisional Authority doon sa license niya. Meralco has signed a 2-year memorandum of cooperation with Frances Electricity di France. Ayan. Pure Gold. Okay, to continuous aggressive expansion. IMI, downplays US tariff. ASLAG, project investment of up to 37 billion. Ayala Corporation reported 8,900% sales. Ang laki Tapos sa AC, okay, Keeper, largest imported liquor distributor in the Philippines. Okay, up siya ng earnings. Share buyback, Costco, SMPH, Ali, Robinsons Retail, Cebu, at saka CICT. Okay, call advisory. Ayan. So, hindi ko lang alam kung tuloy-tuloy yung rally natin kasi may holiday tayo ng Holy Week, Thursday at saka Friday. Ayan. Mahaba na naman po pa ang bakasyon nyo sa Pinas. Kaingit naman. Morgan Stanley upgraded BYD to overweight, pure gold, and SNRD the heavy lifting. Okay, so malakas siya. BSP cuts policy rates. Ayan, nakatulong dito by 25 BPS points. Ayan, good. DG Plus, soon to join Blue Chip Basket. Ayan. Mga ka-plus, ayan. May hawak pa rin ako ng plus. Ayan, tignan natin to. Hindi ko pa nabasa yan eh. Na-post ko lang kanina. President Trump vowed to keep tariffs on phones, computers, and key consumers despite a brief exemption. Itutuloy na naman niya. Investors are fleeing long-term US bonds while Japan says it won't use. Okay, so flip-flops. Ang gulo. Ayan. Oil slides for second week as the US-China trade war. Okay, tapos yung mga galawan ng mga individual stocks. Plus, okay, so profit margin 16.21. Blue chips daw. Sige, chismis natin kay Plus. Tingnan natin kung matuloy yan. Ibig sabihin, hold muna natin yung alaga natin. Okay. So, okay na yan. Tapos, patalastas ulit yung ating Patreon channel. So, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine market. So, double check mo na lang yan. Okay, mahirap mag-trade pero sige, di ba? Tingnan natin. Magumaganda yung galaw natin ngayon eh. Ayan. So, tingnan natin kung may negative news na naman si Trump. Sigurado, yung mga gold prices na naman natin, di ba? Pag-uusapan natin. Okay. So, nilalagyan ko pa rin siya ng malaking range from 5.8 to dito sa 6,300 kasi okay, kahit umakyat tayo na Tuesday, Wednesday, hindi natin alam yung epekto ng Holy Week na naman. Ayan, di ba? Kasi mahaba yung bakasyon, alam mo naman. Minsan, nag-aano yung mga traders lumalabas sa market natin. Okay. Okay. So, tapos, okay, 175.58 million net foreign buy.
1.04%. Okay? So wala pa rin sa bullish. Below pa rin ng RSI 50. Bukas natin malalaman kung good yung trades kasi okay naman kahit papaano yung yung futures ng ng dito sa sa US market natin. So malay mo, meron siyang galaw na maganda. Okay? So tapos tingin tayo sa mga winners. Okay. So nanguna sa listahan natin si Fero. Ayan, tender offer na naman ba to? Pumitik na naman, oh. 13.75%. PHA, ayan, taas na. So overbought na. 9.87%. Congrats. So, sa mga malakas ang loob. Ayan. Next, sino pa? Costco. So breakout. 5.65. Pure Gold. 4.75. Ali. Oh, breakout na si Ali natin. Okay din yung earnings. 4.62%. Sino pa? ICT. O may net foreign buy. Si Ali ba meron? Meron. 120 million. So sa kanya galing yung si PG. O hataw din, no? 3.51. Si Meg, ayan, makit din si Meg finally. Nagpapakita ng buhay si Meg. 3.43. And si Top. Panalo pa rin si Top natin. Ayan, nag-ano siya. Oh. Pumitik pa pala, oh. Panalong-panalo yung mga hindi nasama sa trending eh. So atin na lang natin. Yun, 20% panalo. IPO. Okay, next. Keeper, 2.451. Ayan. So ito yung ganda, diretso siya sa uptrend. Okay, next. Losers, si T. Wala naman masyado trade. But zero trade pero nag-drop. 7.81. Hanap tayo may volume ha. Walang volume kasi itong mga to eh. Ayan. Basag-basag. STI. Naku, pa-breakdown pa rin. Minus 3.15%. Tapos si All HC, minus 2.76. Alter, minus 1.9. Embrits, minus 2.03. Okay. So, mababa lang yung bagsak ng mga stocks natin for today's trading naman. So, silip tayo sa global market. Ayan. So, futures, ganda oh, lakas oh. S&P futures 1.1%, Dow futures 0.78, tapos si Nasdaq futures 1.3%. Okay, so mukhang maganda ulit mamaya. So ito yung galaw nila no Friday. European stocks, ayun oh, lakas oh. Tig to 2%. Tapos sa Asia, okay, majority, malakas majority Ayan, Hong Kong 2%, STI 1.04, KL 1.79. So maganda yung galaw ng global markets. Yung crypto natin, yan 84K, maganda sa crypto din. Ethereum bumabawi 4% ulit, 1.6. 2,000 to dati. Sino pa? XRP drop 3%. BNB 590. Yung mga meme coins, drop si Dodge minus 1.26 and then si Shiba minus 0.79. Si Sol 133. Okay. So, yun lang yung galawan. Pag-usapan natin yung trending stocks. Okay. So, pag-usapan natin ng konti yung ating mga trending stocks. Punta tayo dito kay Bloomberry. Nauna sa listahan natin. Nasa baba pa rin pala si Bloomberry natin. No? Naku, bearish pa rin si Bloomberry natin. Pero at least kahit pa paano, hindi pa rin nag-subside yung sell-off. No? Negative 18.50 million net foreign sell. And meron siyang upside na 5.36%. Okay. So siguro pampalubag loob is at least meron siyang konting bottom dito sa 2.64. Pero kung titignan mo yung buong picture niya, downtrend pa rin to. Kasi medyo pa rin siya lower high pa rin, no? So magbabago yung natin, sentiment kapag medyo bumalik na tayo dito sa around 3.23, 3.3. So yun siguro yung medyo mas makakaluwag yung mga traders natin or siguro kailangan natin double bottom bago mag-reverse yung direction. So pangit kasi yung earnings niya, minus 72.87%. So bearish pa rin si Bloomberry. So anyway, nagtap sa trading natin kasi medyo malakas yung galawan niya sa mga blue chips category natin. Okay? So ganyan na lang muna. Meron pa lang
pagka bearish pa si Bloomberry. Next, dito na ticks. So nag-up siya. Nagkakaroon siya ng ng flag formation si dito natin. So nasa ibabaw naman siya ng di ba? MA20 pag tinignan mo siya. So hopefully yung ginagawa natin dito is flag formation bago siya mag-breakout ulit. So panalo to kapag natuloy yung breakout niya, di ba? So meron siyang malaki kasi yung trading range niya kapag nag-breakout sa MA 100. So after ng triple bottom, ito kasi yung immediate na resistance. Then next, dito na tayo or yung mga gaps, yung mga titignan natin na pwedeng puntahan ni dito natin. Okay? So anyway, okay naman yung setup niya. So 2.07% na galawan, 618K. Net foreign buy and okay naman yung RSA niya as of now. Ayan. So kaya ang tingin ko nako, nag-ano na naman bobelo na naman si dito natin. Tingnan natin kung matuloy yan for the coming few days. Okay? Next, Costco. So maganda pala yung earnings ni Costco natin. Kaya siya pinag-usapan. Hindi pa nakalagay dito, no? Tapos, meron siya, malaki din yung dividends niya, 4.97%. So, nag-up siya for today ng 5.65% and net foreign buy ng 1.75 million. Ayan. So, dahil sa lakas ng breakout niya, so magre-retest siya dito sa mag-ala pure gold kaya Costco natin, di ba? Grocery din to Tapos si Costco. So tignan natin kaya siguro pinagsasabay mamaya pure gold yung kasunod na review naman natin sa kanya. So support level is malalim yung support niya dito sa may gap nasa 5.4. Ayan. So very good to pagka nag-breakout ulit si Ano ba next na resistance? 5 no? 6. Okay. Tingnan natin. Okay naman siya, no? Ang bagal nga lang, di ba? Pero ano siya, higher low formation. Buti hindi natuloy nagbe-breakdown na siya dito So buti hindi natuloy itong breakdown natin sa kanya. Okay? So okay yung RSI and biglang parabolic yung itsura ng MACD formation. So 1.75 million net foreign buy ulit and 5.65%. Next, grocery ulit. Kaya nauso Magandang kita ng mga groceries Ayan. So natuloy na si Pure Gold dun sa breakout area. Oops. Napunta na pindot natin. Line lang tayo. Okay, breakout 28.14. Next resistance is 31.11. Tingnan natin kung matuloy yan. Meron din siya upcoming dividends by April 29 pa naman. So next week, next week, no? Bago magkaroon ng X date. Ayan. So hopefully umabot tayo dito kasi maganda yung pinapakita na earnings ni Pure Gold natin. Reversal na to O obvious reversal na pala. So mukhang, pero yung reversal na pwede mag-break sa 34 pesos. So tignan natin for the coming few weeks and then okay din yung MACD. Rather RSI. Nalilito na ako. RSI level natin, tapos yung ating MACD formation is okay din naman siya. Okay? So, congrats. Next, PHA. Ito, congrats talaga. Yung mga panalo natin. So, paakyat pa rin. Ayaw patigil, Overbought na siya. Lakas ng puwersa ni Ayan. So, 100% si PHA natin. Okay, yung RSI above 50 and parabolic na rin yung itsura ng MACD formation. MACD formation, tapos mga trend-based Fibonacci na to Yun. So, nandito yung next na resistance. Meron ba dito? Sakto. Nandito siya. Meron siya dito. Okay? Hopefully, umabot pa siya dyan bago magbakasyon. Panalo, no? Lalaki ng volume niya, Tignan mo yung volume niya dito. Lakas na volume ni PHA. So 9.57%. Congrats po kasi kung ako naman, hindi ko na maiisip na aakyat pa to, no? Ayan, 70% na siya, Galing, no? Buti pa yung mga penny stocks natin. Nakakabawi, isang taon niya na isang taon na drop, Pero kinaya niyang bumalik. May pera sa Subaru talaga. Ayan. So, support. Okay, support sana. Okay. Support level is doon sa previous peak, 0.2062. Ganda ng volume niya, Lakas.
So hopefully, wala pa naman kasi solid pa naman yung ano eh, yung candle natin. And then lastly, si ATX. Okay. So gap up. Gap up naman 0.83%. Kailan net foreign sell? 12.45 million net foreign sell. But pasilip nga si Plus. So hindi naman siya nag-ano no? Hindi siya nag-ano doon sa blue chip na rumor sa si Apex na lang. Okay. So gumagalaw pa rin si APX. Tingnan natin bukas. So nakasalalay siguro sa gold price yung galaw natin kasi kanina medyo na-pullback siya. Balikan natin ha. Ayan o. So makita mo dito. Nag-drop yung gold ng negative 0.65%. So yan yung Q natin eh. Kapag umakyat tong ano, mga mining stocks natin. So tignan na lang natin for the coming few days. May rip-rip kasi sa mga ano, sa mga semicon. Yun yung na-receive ng market kanina. So balik sila sa ano, sa mga semicon stocks or sa US market kasi mataas yung ano, yung futures. Okay. So overbought na siya and watch out na lang yung mga support. Siguro pinaka-support niya dito sa mga gap. Ayan. Pero okay pa naman eh. Uptrend pa naman yung galaw niya. Mahirap mag-decide na pabagsak na ba yan. Hindi pa naman eh. So nag-ano lang siya. Nag-doji lang. Okay, so yun lang muna. Meron pa tayong isang araw na, dalawang araw na trading sa market kasi Thursday and Friday is Holy Week. At tignan lang natin bukas kung anong igagalaw ng mga stocks natin. Okay, kasi kung maganda yung ano, yung galaw ng US market, ini-expect ko maganda rin sa ano, sa Philippine markets. And then sa Wednesday na lang magkakatalo kung magbabakasyon. Normally, nagda-drop siya eh pag Wednesday. Okay, so yun lang muna yung review bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo ako sa part 2, part 3 ng meme coins natin. Wala tayo masyadong view. Ayan, tapos sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.